Nasabi ko rin sa sarili ko na kung makipagrelasyon ako ulit, titiyakin kong di katulad ng mga ex ko. Madaling makuha at madaling tumingin sa ibang lalaki. Okay, pansin kong nanatili itong nakatayo. Bigla ko itong tiningnan. Nakakagat labi ito habang nakatingin sa ibaba ko. Lihim akong napamura. Shh! Ganito ba talaga kabaliw ang babaeng ito sa kargada ko? Do you have anything more to say? If nothing else, you can get out. Pagtataboy ko, lumunok naman ito. Ikaw sir, baka may kailangan ka sa akin. Biglang lumambing ang tinig nito. Bigla ko tuloy nababa ang pen na hawak ko. Tiningnan ko ang sekretary ko. Nakangiti ito ng buong matamis. Lantaran talaga kung magpakita ng pagkagusto sa akin. Kung mga panahon ko lang siguro nung binatilyo ko. Baka kanina pa nakatuwad dyan. Do you have any boyfriend, Miss Sanchez? Mabilis pa sa alas 4 umiling ito. Bigla ring nangislap ang mga mata. Wala sir, last year pa. Para itong kitikiti na namimilipit sa kilig. Last year? Bahagyang tumaas ang kanang kilay ko. Last year lang pala, nawala ng nobyo. Kung makapaghurot, akala mo 5 taon nang hindi nadidiligan. Naku, malandi ka talaga. Makakalabas ka na. Makakalabas ka na. Pansin kong nawala ang ngiti nito sa labi. Hindi ba ako kaakit-akit, sir? Doon kumunot ang noo ko. Tiningnan ko ito. Para ba talaga itong maiiyak? What do you mean? Alam nyo naman na gustong-gusto kita. Choose, Miss Sanchez. Ang trabaho mo o ang kalibugan mo? Walang planong wika ko. Sandali itong natigilan. Ngunit ako yata ang nawindang sa sinagot nito. Kung ang kapalit nito ay isang mainit na gabi, handa akong matanggal sa trabaho, sir. Sobrang gustong-gusto kita eh. Araw at gabi yata kitang pinagnanasahan, sir. Bigla kong nabitawan ang bulpin na hawak-hawak ko. Hindi ako makapaniwala na ganito kadesperada ang babaeng ito. Pero aaminin ko naman na kumislot ang alaga ko dahil sa sinabi nito. Akmang magsasalita ako upang palabasin na ito. Nang nalaki ang mga mata ko, bigla nitong hinubad ang blouse nito kaya lumantad sa akin ang yayamaning dibdib nito. Hindi ko na itago ang pagkalunok ko. Fuck! Tumayo ako para sana pigilan ito ng maistatwa ko sa kinatatayuan ko. Nalaglag ang bra nito sa sahig. Napasinghap ako ng masilayan ang mapuputi nitong boobs. Tayong-tayo iyon at mukhang ganun na ang nangyari sa alaga kong nakatago sa pants ko. Nanikip na ang pants ko at parang gustong kumawala ng alaga ko. Sa tagal nitong bilang sekretary ko, ngayon lang ito nagpakita ng ganito sa akin. Talagang baliw na baliw sa kargada ko. Napatitig ako sa malaking pakwan nito. Gumalaw ang pangako sa matinding pagpipigil na wag ko itong lapitan. Ngunit bigla kong nahigit ang paghinga ko nang kusa nitong lamasin ang malaking dibdib nito sa harapan ko at sabay kagat ng ibabang labi nito. Sinabayan pa nito ng ipit na ungol habang malagkit na katitig sa akin. Sir. Biglang umintig ang pangako. Mabigat ang paghinga ko ng talikuran ko ito. Napapikit ako ng mariin at masakit na ang puson ko. My God! Lumabas ka na, Miss Sanchez. Utos ko. Kaunti na lang mawawala na ako ng pagpipigil kong magiging makulit ito. Lalo na taon na rin ang naging tigang ang alaga ko. Nandigas ako sa kinatatayuan ko nang damahin nito ang kanyang pakwan mula sa likuran ko. Oh, fuck! Lalong nanigas ang alaga ko. At alam kong nadama iyon ng sekretary ko. Hindi iyan ang sinasabi ng alaga mo, sir. At pinisil nito ang alaga ko. Lalo akong napalunok.
Uminit ang buong katawan ko. Nababaliw ako sa paggalaw ng kamay nito sa alaga ko na natatakpan ng pants ko. Miss Sanchez, nahirapang bikas ko. Yes, sir? Kung ayaw mo akong ikama sa ngayon, okay lang. Pero hayaan mong paligayahin ka ng bibig ko. At mabilis itong pumihit paharap sa akin. Kaagad nitong naibaba ang zipper ng pants ko. Nanlaki ang mga mata nito nang bumalagta sa harapan nito ang tayong-tayo kong alaga. Pinigilan ko ang mga ungol ng haplusin nito ang tigas na tigas kong batuta. Ang tigas-tigas naman ito at ang laki-laki pa. Sinasabi na nga bang ang laki nito eh. Nangingislap ang mga mata nito. Hinayaan ko na lang ito at umabot na hanggang dulo ang pagpipigil ko pero wala pa rin akong balak na galawin ang babae. Hahayaan ko lang ito sa gusto nitong mangyari. Total, wala naman akong nobya at wala rin itong nobyo. Walang masasagasaan. Wow, ang haba, sir. At saka nito pinadaanan ng mainit nitong dila. Malutong akong napamura ng mahina. Shit! Habang nakatitig sa sekretary ko, lalo akong uminit dahil malagkit nitong mga titig. Hanggang sa isubo na nito ang akin na ikinapikit ko at ikinaawang ng bahagya ng labi ko. Oh, fuck! This is so good! Nahawakan ko ang buhok nito nang bumilis ang paglabas-masok ng bibig nito. Fuck! Masasabi kong magaling ito sa pagsubo, nakakabaliw at nakakalibog ng husto. Gusto ko na itong galawin at pagsawaan ang katawan pero hindi maaari. Fuck! Faster! Hinihingal na utos ko. Binilisan naman ito na ikinanginig ko. Inatras abanti ko na rin ang balakang ko at lalo kong inalapit ang mukha nito sa akin. Inurong sulong ko ang ulo nito papunta sa malaking alaga ko. Fuck! Mabigat na ang paghinga ko. Sarap na ako sa ginagawa nito. Lalo na't sinasabayan nito ng ungol. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang pagmumula ng buong mukha ko. Kasabay noon ang pagsabog ko sa mismong bibig nito. Hiningal-hingal ako. Ngiti-ngiti naman ang babae na ikinailing ko. Napaligaya kita? Now, masaya ka na? Inayos ko ang sarili at umupo ulit sa upuan ko. Nagbihis naman ito at talagang sa mismong harapan ko pa. Nagpakawala ko ng mabigat na buntong hininga. My God, I think kailangan kong magbakasyon sa Pilipinas. Mas magiging masaya ako, sir, kung nadama ng katawang ko ang alaga mo. Maharot na wika nito. Unbelievable. This is the first and the last, Miss Sanchez. I just give it to you. Ngunit isang maharot na tawa ang pinakawala nito. Well, see, sir, hindi mo pa nga nakikita ang namamasa kong bibingka eh. Sabay talikod nito. Umiindayog pa ang maumbok nitong puwitan. Ramdam ko ang pamumula ng mukha ko. Napapasambunot pa ako sa ulo. At uminit na naman bigla ang alaga ko dahil sa sinabi nito. Itong sekretary kong napakalibog. Ang tagal ko na rin hindi nakakakita ng perlas ng kayamanan. Nang bigla akong mapatpitlag. Yes? Agad na sagot ko sa telepono. San? Bigla akong napaupo ng tuwid. Ma'am? Napatawag kayo? Ramdam ko ang pagkabitaw ng buntong hininga nito sa kabilang linya. Kailan ka ba uuwi? Don't tell me, wala ka pang planong umuwi ngayong taon. Napahilot naman ako sa sentido. Uuwi ako, ma'am, at baka tumagal ang bakasyon ko niyan. Really? Naku, tiyak na matutuwa ang dalawang kambal niyan. Panganay ako sa magkakapatid, dalawang babae at magkakambal pa ang mga ito.
kung ang dalawang kambal na natili sa Pilipinas, ako naman dito sa Singapore. Dito ko pinapatakbo ang negosyo namin. Bihira lang ako umuwi ng Pilipinas. Pero dahil mukhang gagawa at gagawa ng kalibugan ang sekretary ko, mas mabuti nang magbakasyon ng matagal sa Pilipinas. Mas mabuti nang umiwas sa tukso. Mahirap na at baka hindi na ako makapagpigil. Hindi pa naman ito ang tipong babaeng pinapangarap ko. Iha, are you alright? Bigla akong napapitlag. Po, tinatanong kita kung okay ka lang ba? At saka, tipid itong ngumiti. Nakagat ko ang ibabang labi sa bayo ko. Nilaro-laro ko pa ang mga daliri ko. Di ko kasi maiwasang kabahan, makaramdam ng takot. Nang maramdaman ko ang pagtapik nito ng marahan sa braso ko. Wala kang dapat ikatakot. Sa bahay marami kang makakasama at makakausap. Wala nang mananakit sa iyo roon at magbabalak ng masama. Marahan akong napatango. Tiningnan ko rin ito sa mga mata. Salamat po talaga, Ma'am Alicia. Pinigilan kong bumagsak ang mga luha sa mga mata ko. Sa ilang oras namin sa mall kanina, ipinagtapat ko ang lahat dito. Simula kabataan ko kung paano ako binubugbog at sinasaktan ng mga nakilala kong mga magulang. Ipinagtapat ko rin dito kung paano ako naging palaboy-laboy. Ipinagtapat ko rin dito na muntik na akong mabaliw ng tuluyan nung hanggang sasabihin ko rin dito na may isang babaeng nagdala sa akin sa lugar kung saan may mga totoong baliw. Sinabi ko rin dito na iyon ang dahilan kung bakit ayaw kong magtiwala agad sa mga taong lumalapit sa akin. Ipinaalam ko rin dito kung paano ako tumakas sa lugar na pinagdalhan sa akin noon. Hanggang sa ipinagtapat ko kung bakit gano'n na lang ang pagtakbo ko kanina na muntik ko ng ikapahamak. At doon ko rin naman nalaman na may 3 anak ito, isang lalaki at 2 babae na kambal. Napaawang ang mga labi ko, kasabay ng panlaki ng mga mata ko nang masilayan ang labas ng bahay nito. Ang lawak, ang ganda-ganda ng bahay at ang laki-laki. Kitang-kita ko kung gaano kalawak at kaganda sa labas. Lalo akong namangha nang makababa sa sasakyan nito. Para akong nasa palasyo. Wow! Nananaginip lang ba ako? Parang pakiramdam ko nasa loob ako ng isang palasyo na para bang ako yung prinsesa sa loob. Nakakapigil hininga. Let's go? Yaya nito sa akin. Bigla naman akong napasunod sa likuran nito. Panay lunok ako ng laway habang nakamasid sa buong kapaligiran. Sobrang ganda. Ang ganda ng bahay na ito. Sobrang ganda ng bahay nila. Ang laki-laki pa. Bigla akong napatili ngunit kaagad din tinakpan ang bibig. Kung bakit sa kakalibot ng mga mata ko muntik na akong madapa. Napakurap-kurap ako nang makita ang ilang kababaihan na nakaputi lahat ng damit. Nakayuko ang mga ito sa harapan ni Ma'am Alicia. Magandang hapon, Dunya Alicia. Sabay-sabay pa ang mga ito. Para akong tanga na nakaawang ang bibig habang nakatingin sa mga ito.